Ngayon, isa tungkol sa panalangin o prayer. No? Ang key text po natin nasa Jeremiah 29:12 to 14. So kung may Bible po kayo, pakibuksan na lang. Basahin ko na lang po, no? Kung maganap ito'y, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin. At diringgin ko naman kayo. Kapag inahanap nyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh. At ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at puok na pinagdalan ko sa inyo. At ibabalik sa dakong pinagmulan ninyo bago kayo nabihag. No? Alam niyo po, nung binabasa ko ang verse na ito, talagang ang daming nireveal sa akin ng Panginoon. Na ang sabi, kung ako ay aanapin ninyo ng inyong buong puso, ako ay iyong matatagpuan. No? Napakadakila at talagang mapagmahal ang ating Panginoon. Ngayon po, ano po ba ang panalangin? Ano po ba ang kayang gawin ng panalangin? No? Ano po ang kayang gawin na pwedeng baguhin ang isang panalangin? Ano ang mga benepisyo o benefits ng mga panalangin? And what is prayer? Panalangin po, ito yung prayer, no? Ang sabi po dito, a prayer is a way of relating to God and is the most powerful way to communicate to God. Is a way. Profound word po siya, no? Ibig sabihin, there is no other option. Ito lang po ang nagiging daan para makipag-usap tayo sa Panginoong Diyos. Ang pagdarasal. Through prayer, God opens our hearts, mind, and even our soul. In this way, God wants us to experience power and see the miracles, the unseen, through visions and revelations. So, through prayers po, nararanasan natin yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin bilang mananampalataya. Through prayers, nararanasan natin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, kaya natin gawin ngayon. And through prayers, minsan po, nakakakita tayo ng mga visions, may nararamdaman tayo sa ating mga puso. Yung mga bago po, kung hindi pa po natin yan soon po. Kung hindi pa natin naintindihan ngayon, pero soon po, papaintindi po yan sa iyo ng Panginoon. No? Ngayon po ang tanong, bago po ba tayo magdasal, nagkakaroon po ba tayo ng preparations para maramdaman natin yung solid power, yung solid transmittal? Kasi po yung prayer po kasi is transmittal, no? Transmittal to, ito yung gusto nating sabihin sa Panginoon, ito yung gusto natin hingin sa Panginoon, ito yung gusto nating mangyari sa buhay natin na gusto mong pagawa sa Panginoon. No? Isipin nyo kapatid, no? Napakadakila ng Panginoon na isipin nyo, tayo ay nasa lupa, siya ay nasa langit, pero pinili niya tayo na makipag-usap without any appointment, without na walang kahirap-hirap eh. Pagdasal ka lang. Pero, yun nga po tanong ko kanina, do you have a preparations bago tayo lumapit sa Panginoon? Alam niyo po, napakasimple lang ang gusto ng Panginoon para makalapit sa Kanya. Unang-una po, pag tayo ay lalapit sa Panginoon, ang gusto niya po, tayo nagpapakumbaba. Lalapit lang po tayo kung sino tayo. Hindi natin kailangan magkunwari. Hindi natin kailangan na magsinungaling sa Panginoon kasi alam niya lahat ng nangyayari sa buhay natin. At alam niya ang lahat ng mga iniisip. Alaman ng ating puso. Alam niya ang pagpatak ng luha mo. Alam niya ang mga pinagdadaan mo sa buhay. Kaya kailangan lang po natin magpakumbaba. Before we ask anything, kailangan po ito. Kailangan nating magpasaliksik sa Panginoon ang ating mga puso. Kung nagkasala tayo, ganito lang. Panginoon, patawarin niyo po ako. Ako'y nagsisisi. Ako'y nagkasala sa aking kapwa. Ako'y may nagawang hindi mabuti. Panginoon, patawarin niyo po ako. May ginawa po ako kanina. Just confess, just as you are. Kasi alam ng Panginoon yan. Bago ka pa lumalang, sabi nga ng Panginoon, bago mo pa ibuka ang iyong mga bibig,
ang ating mga bibig. Bago mo pa sambitin ng ano ang kailangan mo, alam na niya. Everything. Because He is the creator of life. Siya lahat ng lumikha sa atin. So, kailangan lang natin umarap sa Panginoon. No? Hindi katulad ng tao, kung kakausapin mo ang presidente o kakausapin mo ang pinakamataas na politika sa bansa natin, kailangan mong magpa-appoint, kailangan mong dumaan sa mahirap na proseso para makausap mo. Sa aking trabaho po, nararanasan ko yan. Pag nagkakaroon kami ng interview for accreditation sa LTO ng clinic, kailangan mo munang magpa-appoint, kailangan mo munang dumaan sa proseso, kailangan mo maghintay. Tao lang po ito. Pero ang Panginoon, di mo kailangan maghintay. Anytime, anywhere. Kailangan mo lang lumapit ng buong puso. No? Kaya po, pag tayo'y nagpapakumbaba sa Panginoon, gustong-gusto ng Panginoon ito eh. Doon natin mararanasan ang kapangyarihan niya. Pero minsan po, bakit hindi natin maranasan ang presensya ng Panginoon as we pray? Minsan po kasi, ang puso natin ay nandun, pero ang isip natin, wala. Minsan, nagpipray ka, pero iniisip mo, ano kayang uulamin namin, mga? O kaya iniisip mo, ano kayang gagawin ko pagkatapos kong mag-pray? O kaya iniisip mo, ano kayang magandang panoorin pagkatapos kong mag-pray? Hayaan po natin yung time na yun, gawin natin genuine. Kasi hindi po ordinaryo ang kausap natin, hindi ito tao. He is the great power and the authority. That you have a golden appointment, hindi tao ang kausap natin, Diyos. Kaya po minsan hindi natin nagiging struggle ito, no? Minsan, nandun yung isip mo, nandun yung puso mo, minsan taliwas. Sabi nga ni Pastora, last exhortation niya, last preaching niya, hindi po pwedeng mag-dual visions. Kailangan po, single eye lang tayo. Kung tayo ay lalapit sa Panginoon, kailangan lahat ng puso natin, ang kaisipan natin, and even our spirit, kailangan nating ibigay sa Kanya. Yung tatlong bagay na po na yun na dapat ibigay sa Kanya, and that's the time na talagang mararanasan ng ating Panginoon. Kasi sabi niya dito, if you will seek me, you will find me. Sabi niya, ibig palang sabihin, hindi po lahat ng mga prayers natin, pag hindi natin napifeel, hindi rin natin mararanasan. At pag nag-pray tayo, without any experience of the Holy Spirit or any experience the presence of God, hindi po yun mapapangyari. Kaya if you wondered, minsan may mga prayers sa atin na delay. No? Parang ano po yan eh, parang connectivity. Connectivity ng through, let's say, sabihin na natin, Wi-Fi. Bakit hindi ka makapag-connect? Merong password, hindi po ba? Yung password na yun, pag hindi mo yan na-type ng tama, hindi ka makaka-connect. As well, ganoon din po yung communication to God. Pero, sabi po, lahat po ng ating mga panalangin, kahit hindi po tayo karapat dapat lumapit sa Panginoon, dinididig niya pa rin. And sometimes po, do you wonder, bakit po ang mga panalangin natin is delayed? Minsan nagtatanong na, do you have any questions on your mind kung bakit, Panginoon, ang tagal ko na pong itong pinagdadasal, bakit hindi pa po ito dumarating? That night po na after kong mag-pray, nag-reveal na naman sa akin ng Panginoon isang visions through a letter. No? Sabi ko sa Lord, bakit mo pinakita sa akin ang sulat na ito? Napakahaba ng sulat, back and forth, ilang page. And then, sa taas, walang address. So, kailangan pala natin, no? Yung sulat ba, pag pinadala natin, dun sa without knowing their address, mapupunta ba? Hindi po, di ba? Hindi. So, kailangan po, pag nagpipray tayo, kailangan nating i-address ng mabuti yung mga prayers natin. Kanino? Jesus lang. Sa Jesus lang po. Kay Lord lang po natin ipapadala lahat ng mga yon. Last Sunday po, nagising ako, no? Ewan ko po kung naririnig nyo to, 5 a.m. Ginising ako ng Panginoon, naririnig ko.
sa Catholic Church. Hindi po tayo nandito para discriminate o hindi po tayo nandito para iano natin yung religion nila, no? Yung nakikinig ako, ni minsan na word sa panalangin nila, wala akong narinig na Jesus. Paulit-ulit at paulit-ulit lang. Bapu Maria, Bapu Maria, Bapu Maria. Yes, we acknowledge Mama Mary, the mother of Jesus. But she is not a God to pray. Hindi natin kailangan manalangin sa Kanya dahil alam natin kung sino lang ang tunay na Diyos. And I believe, dito sa church na ito, natutunan natin na meron tayo at tinuturo ang tama na sino ang tunay na Diyos. Amen po? Hallelujah. Salamat po. Ngayon, balik po natin sa tanong natin. Bakit minsan may mga prayers tayo na hindi nasasagot? Do you know why? Kasi po, parang ganito yan eh. Ang isang magsasaka na umihingi ng 10 hektarya ng bukirin para pagtamnan. Kaya ba niyang i-manage kung siya lang? Do you think ibibigay ba ito ng Panginoon sa kanya? Kung napakalaking lote na ito, kaya niya bang i-manage? O kung gusto mo sa trabaho, gusto mo bang i-promote? Lord, I pray to you. Gusto ko bang ma-promote as CEO o manager. Kaya mo bang i-handle yung tao? Are you ready? May enough skills ka na ba para palakarin ang isang kumpanya? O humingi ka ng isang malaking motor, may lisensya ka ba? Kaya mo bang i-operate? Sometimes kasi, kapatid, hindi ito ibibigay muna ng Panginoon. For you, for your own sake. Lalo na yung mga bagay na, alam ng Panginoon yan eh. Yung mga bagay na pwedeng magpalayo sa'yo, sa Kanya. Kasi kung ipopromote ka, yes, do you believe kayang ibigay lahat ng Panginoon ang lahat ng iyong pangangailangan? Lahat, in a snap of the hand, kaya niyang ibigay yan. Walang imposible sa Panginoon. Pero, kailangan din po nating maghintay. Kailangan din nating magpasensya. Kasi, sabi ko nga po, hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Hindi lahat po ng hinihiling natin sa Kanya, nakakabuti sa atin. And one more thing, pag po pa tayo, nagpipray tayo, yes, we pray, tapos hihingi tayo, hindi bigyan ba natin ng oras ang Panginoon para siya naman yung pakinggan? Binubuksan ba natin ang ating mga puso kung ang inihiling natin sa panalangin ay kalooban ng Panginoon? Kung hindi po, kailangan na po natin gawin. After natin we pray, manahimik po tayo for a while. Buksan natin ang puso natin, ibigay natin yung spirit natin, yung kaisipan natin. Ako po kasi ganito, no? Pag nagpipray ako, iniisip ko lagi na naka-closed door kami ni Lord. Hindi ko iniisip na nasa langit siya. Iniisip ko na katabi ko lang siya, parang kausap ko ang aking tatay. Yung bang wala kang, kasi alam niya lahat eh. Wala ka namang itatago sa Kanya, Lord. Sinasabi ko sa Kanya lahat. And He responds naman po. He responded to me. Hindi po maramot ang ating Panginoon. And one more thing, if you pray, kailangan po nating maniwala. Yes, pray ka ng pray. Pray ka ng pray. Pray ka ng pray. Naniniwala po ba tayo? Especially, yung mga pinag-pray natin. Kailangan po maniwala, makinig, at maniwala. No? Ito po. Do you have any idea na ang prayer po pala natin ay isang handog sa Panginoon? Na napakalaking handog sa Panginoon. Praise and worship is a prayer. Kaya po, kung nagtataka kayo, pag nag-praise and worship tayo, nararamdaman nyo ba yung kilabot, yung kuryente? Pag nag-praise and worship po tayo, isa yung panalangin sa Diyos na umaabot sa Kanyang trono.
We have types of prayer. Meron po tayong praise and worship prayer, meron tayong intercession, meron po tayong supplications, meron tayong thanksgiving, meron tayong spiritual warfare. I believe, mga kapatid, meron tayong kanya-kanyang technique sa pagpipray, kung paano natin masisik. Kung paano natin masisik yung presence ng Panginoon. Ako po kasi ginagawa ko ganito. Mag-i-intercede muna ako before I proceed to praise and worship. Ganito ang aking panalangin. Sabi ko, makapangyarihang Diyos, sa pangalan ni Jesus, lahat po ng mga pwersa ng kadiliman ay binabasag ko, sinisira ko, at pinawawalang bisa ko sa pangalan ni Jesus. And then afterwards, start ko na po yung praise and worship. After yung praise and worship, pag na-feel ko na yung kapangyarihan, and that's the time, I'll go deeper. I'll go soaking. Do you believe, kapatid? Minsan sa panalangin, no? Pumasok ka sa kwarto mo, parang kang isang kuting na mahina. Parang kang yung napakahinang kuting na nakikita mo yung basang-basa, o kaya isang sisiw na basa na walang kalaban-laban. And then after you pray, after you soak, paglabas mo sa kwarto, parang isang leon na umakatungan, na kayang-kaya mong gawin, na kayang-kaya mong tayuan. Lahat. Feeling mo napakalakas mo. Do you believe, brothers? Prayer can change everything. Prayer can change life forever. A prayer. Impossible to possible. If you only believe. Do you agree, kapatid? Na napakadakila ng Panginoon? Nakakalungkot lang po as I read. No? Sabi po dito, nireveal sa akin ng Panginoon na nasa Levitico 6:12. Sabi po dito, ang apoy sa altar ay dapat panatiling nagdiningas. Ito'y dapat gatungan tuwing umaga, ihanay sa ibabaw ng gatong ng handog na susunugin, at ang taba, kinuha sa handog pangkapayapaan. Gatungan mo ito at huwag mong hayaang mamatay. Gatungan mo ito sa araw at gabi. I believe, nireveal po sa akin ng Panginoon na ito yung prayers natin. Yung prayers pala po natin, inahandog sa Panginoon. Kinukuha yung angels, yung mga prayers natin. Do you believe we have angels? Do you believe, bro? Do you believe? Meron tayong kanya-kanyang mga angel na binigay ng Panginoon bilang gabay kasama ng banal na Espiritu. If we pray, kinukuha ito ng angels, and then, inaalay sa Panginoon. Nakakalungkot, kapatid, pag hindi tayo nanalangin, anong ihahandog anong hahandog para sa Panginoon? Anong iaalay natin? Kaya try to think of it, no? Lahat po ng mga bagay, ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Iligtas niya tayo mula sa kamatayan. Habang pinupuri siya sa langit, bumaba siya dito sa lupa para bayaran ang lahat ng ating mga pagkakasala. Ito lang po yung nais niya. To have fellowship with us. To have intimate relation with us. Because prayer is a root of relationship to God. This is the only way to be matured. This is the only way to grow spiritually. Dati po, nung bago ako, hindi ko naintindihan. Sinasabi, nag-speak sa akin ng Lord. Totoo ba? Nakakausap niya yung Panginoon? Grabe naman, banal na tao na to. Hindi ko maintindihan eh. Pero as I grow matured in the spiritual, ito pala yung ibig sabihin ng Panginoon. Talagang maririnig mo ang boses ng Panginoon. Especially if you pray and fast. Lahat po ng ating mga kailangan through prayers. We believe ito po ay mangyayari. Tsaka lagi po natin sabihin sa Panginoon, Lord, kung pong luluubin niyo, Panginoon, aking Ama, inihiling ko po sa pangalan ni Jesus. Nakasulat po ito. Sabi niya, kung kayo ay sasampalataya at kayo ay susunod, lahat ng ilingin niyo sa Ama sa pamamagitan ng aking pangalan, ito ay mangyayari. Kaya kapatid, we are very blessed na sa araw-araw tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano maging malalim sa Kanya. At ito pa pala, no, yung spiritual warfare. Ito rin yung nagiging sandata natin
Ito yung nagiging shield and sword natin. May napanood po akong video, no? Alam ni Brother Romel to eh. Isang video na kung paano ba labanan yung mga persa ni Satanas. Di po natin sila nakikita, ano? Kung nararamdaman natin, no? Kung nararamdaman natin ang pagkilos ng Panginoon, do you believe the evil force work 24/7 din para ilayo ka sa Panginoon? Kaya ito lang po ang nagiging sandigan natin. Prayer. Prayer. Ito lang po ang nagiging kalakasan natin. Sabi nga, yung prayer daw po natin, ito ang nagiging sandata ng angels natin para makilaban sa mga malalaking demonyo. Kung yung prayer natin ay napakaliit, parang sinasabi na toothpick ang lalaban mo sa isang dragon. Pero if you pray, and if you believe, and if you seek, that you have the power to fight. Yung prayers po natin, nagiging na malaki, na kayang kumitil kahit sino bang demonyo sa harapan mo. Kaya, I believe po, prayer is the only way, a powerful way to connect to God. Ito lamang po, wala nang iba pa. Wala nang iba pa. Do you believe in prayer? You can release healing in prayer. Pwedeng mangyari ang mga bagay na hindi ka panipaniwala in prayer. Pagkakaroon ka ng visions in prayer, papakita sa iyo ng Panginoon kung ano pwedeng mangyari in prayer. Pwede. Ipamahala sa iyo ng Panginoon ang mga bagay na hindi mo pa nakikita sa buong buhay mo. Lahat po, mahiwaga. Kaya po, if we only seek, sabi nga ng Panginoon, kung ako ay hahanapin mo, ako yung makikita. Kaya po, kapatid, I encourage you na kailangan po nating manalangin ng madalas. Kailangan po natin na laging maghanda. Dahil po, malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya po, yung handog natin, yung panglaban natin sa mga kampon ng kadiliman, kailangan nakahanda po yun. Through prayer. No? So, yun lamang po. Okay po, tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. You are wonderful and you are great, O God. Kapangyarihang Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Maraming salamat po, Panginoon. Ang iyong mga salita ay tunay nga na mabisa, na nagpapalakas, Panginoon, sa bawat isa sa amin dito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord, niloob mo, Panginoon, na matutunan namin ang iyong mga salita, Lord. Tulungan niyo po kami lalo, Panginoon, na sumunod sa iyong kalooban. Tulungan niyo po kami lalo, Panginoon, kung gaano pa o anong paraan pa, Panginoon, para makilala ka namin, Panginoon. Aking makapangyarihang Diyos, lagi mo po, Panginoon, na ihanda ang bawat isa sa pakikibaka. I believe every day is a battle, Lord. But sino, Panginoon, ang lalaban sa gitna namin kung kasama ka namin, Panginoon? You are the shield, you are the light, you are the authority, and all the power, God. Maraming salamat po sa iyong paggabay, aking makapangyarihang Diyos, sa gabing ito, Panginoon. At naranasan ka namin night and day. Let the incense arise, O God. Maraming salamat, Panginoon. Lord, tinuturuan niyo kami sa araw-araw, Panginoon, kung paano namin tanggalin ang mga luma naming kaugalian. I believe, O God, lahat po kami dito, Panginoon, ay yung babaguhin. Lahat po kami dito, Panginoon, ay bibigyan mo ng bagong mata espiritual. Bibigyan mo ng panibagong isip. Bibigyan mo, Panginoon, ng panibagong puso. Lord,
Maraming salamat po sa iyong paggabay, aking makapangyarihan Diyos sa gabing ito. Lahat po ng kapurihan at pasasalamat, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo. In Jesus' mighty name, we give you praise and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, thank you, Lord. Baka merong gustong merong revelation ng Lord o merong gustong Dandan, gusto yata ni Dandan, no? Amen?